Ngayon sa Legal Ba, bibigyan pansin natin ang isang napakahalagang isyong patuloy na kinakaharap ng maraming kababaihan at kabataan, ang violence against women and children of VAUSI. Ito ay seryosong paglabag sa karapatang pantao at nararapat lamang na patuloy natin pag-usapan at pag-aralan upang mabigyan ng lakas, kaalaman at proteksyon ang mga biktima. Sa ating talakayan, ipapaliwanag natin kung paano gumagana ang mga legal na proteksyon, ano ang mga karapatang dapat malaman ng bawat biktima, at paano sila maaaring kumilos upang agad na mapangalagaan ang kanilang kaligtasan. Rise and Shine at Atty. Roel Ilagan, unang tanong, paano naiiba ang VAUSI sa ibang mga klaseng kaso ng karahasan? VAUSI, ito yung Violence Against Women and Children. Okay. It is covered by Republic Act 9262. Ang peculiar situation dito is the relationship between the offended party at saka yung offender, yung biktima at saka yung gumawa ng krimen. Okay. Kasi we have to establish that they have an intimate relationship. Nakalagay sa batas, they should be in a dating relationship or sexual relationship. Okay. So hindi pwedeng, for example, acquaintance mo lang, o kaya yung mga nakita lang natin, tapos nasaktan mo, hindi siya covered ng 9262. Okay, what are the protection? Ano yung mga karapatan na nakapaloob dito sa VAUSI? Okay. Madaming protection dito, kaya kakaiba yung batas, and also it affords protection to the victims. Una, meron tayong barangay protection order. Okay. So kung meron ang nangyayari na abuse or violence, pwede kayong pumunta sa barangay, at yung punong barangay can issue a barangay protection order. So basically, yung barangay protection order, ipuprohibit yung tao na yun to have access to you or lumapit sa'yo because of this violence. Kailan ilalabas yung barangay protection order? Upon seeing a probable cause based on the judgment of the punong barangay? Yes. Dapat agad-agad So, yun. agad-agad, hindi kailangan dumaan sa 3 hearing bago maibigay Yes. ito? Because there is an urgency. Okay, for There's instance, an urgency, may pumunta ka nakitang sa barangay, Okay. nagpunta na yung victim o kaya yung kamag-anak ng victim, na-convince yung barangay na mayroong basis to issue Okay. the barangay protection order. There's an urgency to it, then the barangay will immediately issue the barangay protection order. Okay, yung biktima mula doon sa barangay protection order, gusto niyang iakyat at mag-file ng kaso. How will it work? Okay. So, pag urgent siya, una mong pwedeng gawin is to file for the issuance of barangay protection order. Second is, you can file a case, criminal case. So, mag-file ka ngayon. After 3 hearings sa barangay muna, kasi minsan may mga lumalapit sa police and then they say na tapusin niyo muna yung hearing sa barangay muna yan. Okay, generally for other crimes, ganun. May requirement na mayroong certificate to file action coming from barangay, ibig sabihin at least nakatatlong pagkikita sa barangay bago ka mag-file ng case. But dito, sa VAUSI, hindi mo kailangan dumaan sa ganung proseso. Pwedeng iakit na agad and file a case agad. Yes. Kaya ang bawat barangay, may mga naka-assign din na mga VAUSI focal persons. Correct. Kahit sa mga police station, meron tayong mga women's desk. Okay. And kamusta po yung paraan ng pagsiguro na nabibigyan ng serbisyo when it comes to VAUSI, yung mga nag-file ng kaso? Maganda yung resulta nito kasi una nating tandaan yung VAUSI is a public crime. Okay. Unlike other crimes, ito pwede itong i-file ng mga kamag-anak mo. Kaya even an ordinary citizen can file a VAUSI case against someone kung nakita niya na mayroong basis o mayroong abuso na nangyayari sa biktima. Okay. Okay? And of course, yung government natin, sinabi nga natin sa mga barangay, sa mga institutions, sa police stations, mayroong dedicated desk to really address yung mga VAUSI cases. Okay. What sufficient evidences can be used by an ordinary person if a VAUSI incident scenario is seen? Of course, may iba-ibang klase kasi ng abuse dito sa VAUSI. Meron tayong physical abuse. Okay. We have psychological abuse. We also have economic abuse. Alright. Okay? Of course, kung nakikita ng citizen, mostly physical abuse yun. So, Okay. kung may mga circumstances, nagkakagulo, may violence silang nakikita, naririnig, alam nilang nasasaktan yung biktima, that could be a sufficient basis for an ordinary citizen to file a VAUSI case against the offender. So, video plus, kailangan po ba may medical legal pa rito? Siyempre, kailangan dumaan ito sa doktor, patunay na nagkasugat or may pasa. But for in cases of barangay protection order, basta may basis ka na may violence, nasaktan yun, hindi mo naman kailangan na pumunta ka sa hospital to have certification for purposes of issuance ng barangay protection order. Kasi, as sinabi ko kanina, may urgency.
Okay. Kasi baka mamaya mamatay na yung tao dahil doon sa pag-abuse, di ba? So you don't have to go through those processes. Eh paano kung kaibigan ng taga-barangay yung nananakit? Malakas sa barangay yung nananakit. Ayaw bigyan ng barangay protection order. Ano pang gagawin ng biktima? Of course, mayroong mga liability under the law if you will not issue the barangay protection order kahit mayroong basis ito. Ayun. So, may protection and safeguards na nakapaloob sa batas. Okay, pag verbal abuse, kapag economic abuse, what could be the evidences for this? Economic abuse, normally ito yung failure to provide support. Okay. Okay, so ginagamit din to, halimbawa ginagamit yung ginagawang financially dependent yung babae doon sa lalaki or kinokontrol niya yung pagbibigay ng suporta. That could be a basis for economic abuse. Ayun. And then pag verbal, syempre, yung nakita na nasasabi sa kanya. Tama. Okay. Ano bang madalas na misconception o maling akala ng mga tao when it comes to VAUSI? In terms of VAUSI, akala ng mga tao, kailangan may injury or physical manifestation of the injury para maging liable under VAUSI. Okay. But as mentioned earlier, hindi mo kailangan ng physical injury or manifestations of the injury because the abuse can be in other forms. It could be psychological, it could be sexual, and also economic abuse. Okay. There are some instances, pero wag naman sana muli, na may ilan na parang these victims who are filing cases are being maligned or gaslighted by the other party. So, kung ikaw na biktima, paano mo i-strengthen yung sarili mo para manindigan mula doon sa ikaw ay na-violate on a certain case that you are filing? In fact, yung sinasabi mo na malign sila o hinagas nila, that could be basis or grounds talaga for these forms of abuse. So, lagi nating tatandaan na mayroong mga protection tayo sa batas. Okay. We have, sa iba-ibang agencies, mayroong dedicated women's desk to really address this issue or violations ng VAUSI. Okay. Ano ang ating pwede mapayo sa mga kababaihan, sa mga bata o kabataan na nararanas ng pananakot, ng pang-aabuso, pero tinatakot pa rin sila at nag-aalangan din magsampa ng kaso, Aton? We have to remember that silence protects the abusers and not the victims. At lagi natin tatandaan na hindi mo kasalanan kung bakit inaabuso ka or sinasaktan ka. Okay. At lagi mong tandaan na hindi ka nag-iisa. We have a law to protect you. We have agencies who also there to protect you. So Okay. hindi ka nag-iisa sa laban na to. Okay. As a practicing lawyer, attorney, have you had any instances like this and how it was handled? Yes. Okay. I've handled a lot of cases involving VAUSI cases. Okay. And unang-una, it's emotionally charged. Kasi alam mo yung relationship nila, alam mo yung abuse na meron sa relasyon na yon. At na yung nakaso ko na na-handle, in fact, we hired a private security pag umattend kami ng cases. Kasi alam namin na armado at may capability to harm us, yung kalaban namin. That's bad and sad. Yes, yes. That's the reality of it. And unfortunately also, hindi lahat ng tao may pera, may capacity at may kakayahan na protektahan ang sarili nila. That's the reality of it. Okay. Sa communication theory, may iba lamang ako, attorney. Meron kasi tinatawag na expectancy violation theory. Sa pagmamahal, may na-expect ka na ba pero violate ang expectation mo? Managing your expectation. Managing your expectation dapat. Okay. Dapat minamanage mo yung expectation mo para hindi ka ma-disappoint. Ano ba yan? Ready sumagot? On that note, maraming salamat at Attorney Roel sa binahagi mong malinaw at napakahalagang paliwanag tungkol sa usapin na ito. At para po sa ating mga ka-RSP, kung kayo ay may kilalaman kayong nakararanas ng karahasan, huwag mag-atubiling lumapit sa mga otoridad o sa mga tanggapan na handang tumulong sa inyo. Dahil may batas na nagpoprotekta sa inyo at hindi kayo kailanman nag-iisa. At gaya lagi ng aming paalala, sa dulo na lahat, ang tanong ay dapat, legal ba